Good morning to all my Facebook friends at sa lahat ng mga kapatid kay Kristo. This morning, we'll study the Word of God and we entitle our devotion Total Redemption. Alam po niyo mga kapatid, God has revealed sa kanyang mga salita that man has 7 fundamental human needs. Hindi po food, clothing, or shelter, although mahalaga yan, but He revealed in His Word, pinahayag ng Diyos sa Bible, sa kanyang mga salita, na tayo ay may 7 pangunahing pangangailangan na dapat matugunan. Hindi ito kayang tugunan ng tao. Why? Sapagkat we too are deficient. Tayo man ay nangangailangan kahit mayaman ka, matalino, at nasa iyo ang lahat. Maraming tao ang sabi nila, kapag ako yumaman na, at lahat ng aking pangangailangan ay natugunan na, ako siguro ay magiging content na. O kaya naman kung ako'y nakatapos na, nakapag-asawa, nagkapamilya, naging matagumpay, wala na siguro kung mahihiling pa. Subalit, alam natin ang lahat ng ito ay hindi sapat para tayo ay maging tunay na maligaya, fulfilled, or contented. Why? Sapagkat ang lahat ng bagay sa mundo ay hindi sapat para tayo ay tunay na maging fulfilled or lumigaya. Ito po ay napatunayan in the life of Solomon. Isa po sa pinakamayaman at pinakamarunong na hari na nabuhay sa mundo. Nasa kanya na ang lahat ng bagay, ngunit ano ang sabi niya tungkol dito? Na-fulfill ba siya? Siya ba ay lumigaya? Ito ang sabi niya in the book of Ecclesiastes, chapter 1, verse 2. It is useless, useless, said the philosopher. Life is useless, all useless. Ang sabi po niya, despite the fact he had everything in life, he said, walang kabuluhan, sabi ng mga ngaral. Walang kabuluhan ng mga walang kabuluhan. Lahat ay walang kabuluhan. Verse 8, everything leads to weariness, and weariness too great for words. Our eyes can never see enough to be satisfied. Our ears can never hear enough. Lahat ng mga bagay ay nakakapagod. Higit sa masasabi ng tao. Ang mata sa pagtingin ay hindi nasisiyahan. Ni ang tenga sa pakikinig ay walang kabusugan. Now, hindi ibig po sabihin hindi na tayo magsisikap sa buhay. Ang ibig sabihin lamang po ni Solomon, kung ang kayamanan at mga bagay lang sa mundo ang ating pagtutuunan ng pansin, tayo ay hindi mapapaligaya o mapupulfill ng mga bagay na ito sa mundo. At ito napatunayan ni W.H. Vanderbilt, one of the richest men who ever lived. He said, the care of $200 million is too great a load for any brain or back to bear. It is enough to kill anyone. There is no pleasure in it. Sabi niya, kahit ng aking kayamanan, umabot na ng $200 milyong, hindi ito nagbigay sa akin ng kasiyahan o kaligayahan. Bagkus, ito ay naging pabigat sa aking buhay. Andrew Carnegie, one of my favorite. Ang sabi niya, he is a multimillionaire. He said, millionaires seldom smile. Ang mga milyonaryo ay bihirang
ngumiti. Ang sabi po ng Biblia, tayo ay may 7 pangunahing pangangailangan. At ito ang pinahayag ng Diyos. Ng lahat ng ito, remember this, ay tutugunin lang ni Kristo kung tayo ay may personal na relasyon sa Kanya at tinanggap natin siya bilang Panginoon at tagapagligtas. For have this to say. Ang sabi ni Pablo ganito, in Philippians chapter 4 verse 19, my God shall supply all our need according to His riches in glory by Christ Jesus. Ang Diyos, remember this, if we read the Bible, ang Diyos ay may 7 katangian at 7 klase ng blessing of spiritual blessing na pinahayag ng Kanyang pangalan. God has 7-fold nature and blessings which are revealed by His 7 redemptive names. If we study the Bible at sa kultura ng Israel, kadalasan ang pangalan ng isang tao ay may meaning o kahulugan na nagpapahayag ng kanyang ugali or karakter. I will give you an example. Ang ibig sabihin ng pangalang Eleazar sa Bible is God is my helper. The name Elkanah means God has obtained. Ang Diyos ang magbibigay. While the name Ichabod means the glory has departed. Wala na ang kaluwalhatian ng Diyos. Jacob means supplanter, tusok, mapaglamang. Kung gusto po natin makatagpo ang Diyos, ang ating mga pangailangan, kailangang makilala muna natin siya ng lubusan in a personal and deeper way. In closing, I want to quote David in Psalm chapter 34 verse 10. He said, the young lions do lack and suffer hunger, but they that seek the Lord shall not want any good things. Maraming pong salamat. Pagpalain kayo ng Diyos sa umaga pong ito. God bless you all.